Good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Hello, Brother Good Mel. evening Good po, mga evening. kapatid. Good evening. I-greet ko muna kayo dito ngayon sa Zoom. Sis Evelyn, Brother Romel, Sis Juvic, Sis Lovely, Sis Monette, Brother Ronnie, Sis Mel, Sis Mirna, Sis Yuyen, and Sis Lisel. Good evening sa inyong lahat. Okay, Brother Mel, opening prayer tayo. Okay po, Doc. Kay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O friends of heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit who prowl about the world seeking the ruin of souls. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Good evening. So, sa mga nanonood ngayon sa Facebook, good evening sa inyo at later sa pag-upload sa YouTube. Okay, so ang topic natin ngayong gabi sa ating faith-seeking understanding, tungkol pa rin ito sa pagpakumbaba, no? Humility. Ang lecture na ito, ginawa na natin ito mga last 2 years ago. Ngunit merong iniba ko ng konti, binigyan ko ng mas maraming example, na at parang sinamarize ko. Kasi itong topic na ito ay hindi tayo magsasawa. Kasi kailangan nating ma-remind parate, no? Mapaalala. Kasi itong katangian ng pagpakumbaba ay napaka-importante. Sa lahat ng mga katangian, ito yung pinaka-importante sa lahat. No? So, ang treatise na ito, the 60 Treatise on Humility, ay sinulat ni Pope Leo XIII. No? So, yung Pope natin ngayon, si Pope Leo XIV. So, ang sinulat ito ni Pope Leo XIII. No? Naging obispo siya, naging Santo Papa siya noong 1878. Itong Santo Papang ito ay napaka-humble. No? Sa mga hindi nakakaalam, no, siya ang nagsulat ng Saint Michael's Prayer. Isang araw, pagkatapos ng misa niya, bigla siyang namutla. No? Yun pala, yung namutla siya, tapos tumigil siya na parang hindi gumagalaw. Nagtaka sila kung bakit. Nakakita na pala siya ng vision. Ng vision ng spiritual battle against the demons, na? Ang demon nakipag uh, nakipag-challenge sa Diyos na bigyan siya ng 100 years, no? 100 years na ililigalig niya ang mundo. So pagkatapos ng vision na yon, pumunta siya kaagad sa kanyang office at sinulat itong prayer na Saint Michael's Prayer na sinasabi natin pagkatapos ng misa. Inutos niya ito ay idadasal, no? Kada misa. So dun si Pope Leo XIII, napaka-humble, no? Napakabait, at kahit may mga umuusig sa simbahan ay mahal itong Santo Papang ito, kaya napaka-simple, na? Napaka-simple. At saka yung mga encyclicals niya ay
Ano? kino-consider na mga great documents, no? Okay. Una sa lahat, ito yung maraming kasalanan, maraming mga pero itong gusto nating itatak sa ating isipan. Okay? Yung pride, ang mapagmataas, no? Hindi yung pride yung kayabangan, na hindi lang 'yon, isa rin 'yon, pero yung pride sa puso natin. 'Yun, kasi yung pride sa puso hindi nakikita. Kaya nga binigay talaga na example ni Jesus yung Pharisee doon sa simbahan. Hindi naririnig yung prayer niya, pero naririnig ng Panginoon. Yung prayer niya, believe siya sa sarili niya dahil mabait siya. Okay? So, ang marami talagang nadudulot na pinsala, no? Lahat ng kasalanan ay galing sa pride. Okay? Ito yung pinakaugat sa lahat. At saka yung pinakamabigat sa lahat, itong pride. No? Daming nadudulot na mga kasamaan sa mundo dahil sa pride. Kahit sa simbahan. Dahil sa pride, hindi nagtatagumpay yung mga evangelization, hindi nagtatagumpay ang pagtutulungan dahil mismo sa pagpapataasan ng ihi, ng pride sa loob. Imbis na magtutulungan, imbis na napipigilan ang mga maraming magagandang gawain para sa kaligtasan ng tao dahil sa pride. At saka pride, ang ayaw tumanggap ng katotohanan, ang pride, ayaw magpa-turo, ayaw magpa-wasto, So ito, tandaan natin to. Ito yung hindi mababali na katotohanan na ang sabi ng Panginoon, hindi makakatanggap ng awa ang mga proud. Proud na heart. Hindi makakatanggap ng mercy ang mga mapagmataas at saka mayayabang. Always remember, mabubuksan lang ang langit sa mga mapagkumbaba. Sarado ang langit sa mga proud. Mabubuksan lang siya sa mga humble. At ang sin of pride, mga kapatid, dito lahat di ba? Patayan, gulangan, paglibak, pag-aaway, dahil sa lahat pride, di ba? Naghihiwalay ang mga asawa at mga si Mr. at sa Mrs. naghihiwalay dahil sa pride. Marami pa, di ba? So, abominable daw, kahindik-hindik na kasalanan, na kasamaan. Wala na makakatalo kahit dito sa mundo at saka sa impyerno, ang sin of pride. Ito ang sanhi kung bakit nalaglag sa impyerno ang mga anghel, yung fallen angels, naging si Lucifer, naging demonyo, At ito rin ang rason kung bakit na corrupt ang entire human race. Pride. Ito yun. Ayaw talaga, Lord, yung pride. Ang sabi sa Bible, babaliin talaga, ihahumble niya talaga, paluluhurin niya talaga ang mga taong proud. God resists the proud and humbles the mighty. Kung sino yung mga proud ang heart, ipapakita talaga ni Lord ang kanyang kapangyarihan.
So, ang gusto niya, yung mga kagaya ng mga maliliit na bata, mga paslit, na inosente at nakadepende at sa tingin nila, walang-wala sila. Yung mga, eh, try to put yourself in the 2-year-old child. 2-year-old. No? Di ba? Nakadepende lang yan parati. At saka, sa isip nila, walang-wala talaga sila. Mamamatay sila pag wala ang kanilang magulang. Ang grace ni God ay ibibigay niya lamang sa mga humble. Bakit natin kailangan tong? Kasi kahit mga taong simbahan, kahit sa mga ministry, sa Catholic Faith Defenders, Couples for Christ, kung ano-ano man dyan, sa ministry, kahit sa simbahan, no? Makikita mo na nasisira ang ministry dahil sa pride. Iba nag-aaway sa online, no? Sinong pinakamagaling na defender? Sino pinakamagaling mag-explain, yung mga ganon, no? Nag-aaway. So makikita mo ang sa likod nito ay pride. So, ano ang pangontra sa pride? Siyempre, humility. Pagpakumbaba. So, para ma-practice natin ng humility, kailangan nating sikapin matanggal sa ating kaluluwa ang presumption, vanity, and pride. So, paano tayo maging humble? Ang humility, hindi tayo magiging humble kung nanaisin lang natin. Kailangan natin ng tulong mula sa langit. Never tayo maging humble kung hindi tayo hihingi ng tulong mula sa Panginoon. No? At walang tigil natin tong hilingin. Walang tigil na hilingin. Hindi tayo dapat mapagod sa paghingi. Lord, make me humble. Ask every day, Lord, make me humble. Kasi ito yung pinaka mahirap sa lahat na katangian, na virtue. Kasi the moment na naisip mo na humble ka, no? Ay, mapagkumbaba ako. Tumigil ka na sa pagiging pagkumbaba. Kasi you are proud. Okay? So, at saka maraming layers ang blindness ng pride. Akala mo, at saka walang limit ang pagiging humble. So, kung humble ka ngayon, pwede ka pang mas lalong maging humble at lalong mas maging humble. Walang limit yan. Okay? So, ang pinaka-important na lesson, sabi ni Jesus, no? Learn from me. Okay? Matuto kayo sa akin. Learn from me. Sa Matthew chapter 11 verse 29, mababasa natin yan. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. So, matuto kayo sa akin, no? Gayahin niyo ako dahil ako ay mahinahon at mapakumbaba. No? So, dapat gayahin natin si Jesus. Kasi siya, nakita natin ang pagkumbaba niya. Siya ay Diyos, pero hindi niya inangkin ang pagiging Diyos. Na Diyos ako, sundin niyo ako, ganon. So, dahan-dahan niyang pinakita sa kanyang mga gawa, no? At kahit sa kanyang pagpapasakit at pagkukutya sa kanya, hindi niya pinakita ang kanyang pagka-Diyos na makapangyarihan at lininipol ang mga gumawa sa kanya na masama. Okay? So, take my yoke upon you. Ano yung yoke? Yung yoke, yan ang yoke. Yung nilalagay sa kalabaw o sa baka. Yun ang yoke. Sabi niya, tanggapin niyo ang yoke galing sa akin and
learn from me. Ano ibig sabihin yan? Bakit magpapalagay tayo ng yoke? Ang yoke, ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus na tanggapin niyo ang yoke galing sa akin at pasanin niyo, ang ibig sabihin nun, accept my way of life. Yung follow my teachings and commandments. So nakokontrol ka ng mga commandments. Nagpapasakop ka under the commandments of God. So, kagaya, di ba? Nakokontrol ang mga kalabaw, no? Ng yoke. Nakokontrol sila. So, yun ang nag-guide sa kanila. So, ganun din, dapat obedient ka, mapagkumaba ka, natanggapin mo ang guidance ng commandments ni God. At also, ang yoke, karamihan, dalawang baka magkatabi. So, hindi ka lang mag-isa, katabi mo si Kristo. Submit to God's will. Okay? So, humility, pag meron kang humility, ikaw ay mapagkumbaba. Now, itong pinaka-sure na symbol or sign, pag meron ka nito, na ikaw ay maliligtas. Ito yung the surest na surest na patotoo, no? Na ikaw ay maliligtas. Certain way of salvation pag ikaw ay humble. Kasi akala natin, optional lang tong humility. Marami na akong nagawa. Nagpapakain ako kada linggo sa mga mahihirap. Dami kong mga devotion. Dami kong mga ministry. Dami kong pero hindi ka humble, hindi ka makakapasok sa langit. Tandaan mo yan. Ito ang requirement. Ito yung humility. Partner yan sila ng sanctifying grace. Kasi yan ang tatak ng Diyos ni Jesus. Humble. Hindi ka anak ni Jesus pag hindi ka humble. Okay? So, ang sabi ni St. Augustine, humility ay ang foundation ng lahat ng mga virtue. Okay? So, kahit meron kang ibang katangian, honest ka, generous ka, chaste ka, no? Prayerful, hardworking, kung ano-ano pang mga gentle ka, pag hindi ka humble, mapagmataas yung heart mo, appearance lang yon, fake virtue yung iba. Kasi yung mother of all the virtue, yung pinaka nanay sa lahat, yung pinakamataas, naggagwardya, siya yung gwardya ng lahat ng virtue ay humility. Palabas o pakitang tao lang lahat ng virtue pag wala kang humility. Tandaan natin yan. Delikado, no? So, we have to always remind ourselves to be humble. Ito. unang reminder galing kay Pope Leo. Buksan daw natin ating mga mata at ating intindihin, no, na sa sarili natin mismo wala tayong mabuting maibibigay. At mula sa loob-loob natin, wala tayong may pagmamalaki na sa Diyos. Ano ang meron sa atin? Kasalanan, kahinaan, at misery, no? Yun lang ang pagmamalaki natin. Lahat ng kabutihan, kahit sa mga ginawa nating kabutihan, galing sa Panginoon. All come from God.
Yun ang unang leksyon natin. Na, kasi minsan, naisip natin, ang galing-galing ko, ang bait-bait ko kumpara sa iba. Dami kong nagawa. No. Parang ikaw ay magsimulang matutong maging humble, you realize that you have no good on your own. Walang kabutihan na galing mismo sa iyo. Ano nasa iyo? Sin and weakness. Okay? So, nakakatawa daw isipin, nakakatawa isipin na gusto natin purihin, no? Gusto natin purihin sa mga talent natin. Ano ba mga talent? May mayaman tayo, may pera, magaling tayong magsalita, pogi, maganda, magaling kumanta, magaling mag-pickleball, ano pa ba? Basta mga talent natin, gusto nating purihin, magaling, matalino, magaling sa negosyo, maabilidad, kung ano. Gusto nating bibilib ang tao sa atin. No? As if naman, galing to sa atin. Nakakalimutan natin to. Hindi daw tayo dapat magmalaki at magyabang kasi ito ay mga pinahiram lang sa atin. Pinahiram lang, borrowed lang. No? Kaya na sinabi sa 1 Corinthians, sabi sa mga apostle, ba't ka nagmamayabang na as if sa'yo yan? Huwag mong ipamayabang, hindi yan sa'yo, pinahiram lang yan sa'yo. No? Wala, sa sarili mo, wala kang magagawa. Wala kang kabutihan o kagalingan man sa iyo. Galing lahat kay Lord yan. Huwag kang magmayabang. No? If you have to boast, boast in the name of the Lord. Boast in the Lord. Yeah. Praise be to God. Sa Kanya ito. No? Okay. Next. Next. Remind na para ikaw ay maging mapagkumbaba, parati mong isipin ang iyong kakulangan sa Diyos. No? Kasi darating minsan, pag ikaw na lang matutukso ka mag-isip na ang galing ko, bait ko. No? Parati mong isipin ang iyong katamaran, ang iyong pagkukulang sa Panginoon, ang katigas ng iyong puso sa Panginoon, yung attachment mo sa mga worldly things, at kung ano-ano pang mga kasamaang mga naiisip mo. Think often of your weakness. Hindi ito ibig sabihin na madidepress ka. Okay? Isipin mo lang na marami kang mga pagkukulang. Sa iyong sarili ay mahina ka kung wala ang Diyos. Kasi pag inisip mo ito, mareremind ka na dapat ka pala always humble sa harap ng Diyos. Na wala kang, kasi minsan lolobo ang ulo mo, no? Lalapad yung atay mo. Pero, hindi mo talaga pala nagampanan pa yung love God with all your heart. Kasi yung isip natin, karamihan, no? Example na lang, nagpe-pray ka, nag-iisip ka ng kung ano-ano, kung anong bibilhin mo, kung ano-ano, di ba? Okay. Also, isipin mo rin yung mga kasalanan mong nagawa nung una. Yes, napatawad na, nakumpisal mo na, di ba? Pero hindi masama na isipin mo yung mga atraso mo. Manalig ka na napatawad ka na. Pero para maging humble ka, isipin mo yung mga kasalanan na napatawad na. Na wala kang maipagmamalaki. Na dati mong nasaktan ng Panginoon. Totoo, hindi na niya isusumbat niya sa iyo kasi napatawad na. Pero para ikaw ay maging magpakumbaba,
no? Always remember the memory of your past sins, kung paano mo napasakitan ang Panginoon. Next, sabi ni St. Augustine, walang kasalanan na sobrang laki o karumaldumal na hindi natin kayang gawin kung hindi tayo pinipigilan ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit anong disente mo, kahit anong bait mo ngayon, huwag mong isipin na hindi mo kayang gawin ang mga karumaldumal na krimen na ginagawa ng iba. Yung kung ano-ano pang karumaldumal na sa mga TV. Lahat yan. Sinabi mo, ay, di ko kaya yan. No. Pwede mong gawin yan. Kung hindi sa tulong ng grasya ni Lord. Sabi ni St. Augustine, you are capable of committing even the greatest sins. Kaya huwag mong isipin na iba ka sa iba. No? Bukod tangi ka sa iba. Kasi pareho lang tayong tao, may weakness. So, ibig sabihin, pwede sa isang iglap, magawa mo yan. Kung ikaw ay magyayabang na hindi mo kailangan ang grasya ni Lord. No? Ang temptation that lead others to sin can also lead you. No? So sa isang iglap, pwede kang makapatay ng tao. Sa isang iglap, pwede kang makikipagsiping sa ibang may asawa o wala. Sa ibang hindi mo asawa o ano ba. Sa isang iglap, pwede kang magnakaw. So, isipin mo yan. Ang nag-maintain sa atin ay ang grace ni God. Next. Parati nating isipin ang ating kamatayan. Na anytime pwede tayo mamatay. Pag yun parati sa isip mo, makakatulong sa iyong pagiging humble. Ilagay mo parati sa isipan mo, sa harap ng isipan mo, na ikaw ay nakaharap sa hukom ni Jesus. No? Sa tribunal ni Jesus Christ. Na lahat tayo. Na kung may kakilala kang namatay last month, pwedeng ikaw rin mangyayari din yan sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ka mamamatay sa aksidente sa sasakyan. Huwag mong isipin na hindi ka mamamatay sa heart attack. Pwedeng mangyari sa'yo yan. No? Huwag mong isipin na iba siya, iba ako. Malakas ako kay Lord, hindi ako mamamatay sa ganong paraan. No. Pwede. At ang hukom ng Panginoon ay may may nakabalot na may nakatakip na mga veil na hindi natin makikita sa ating human eyes. Ibig sabihin, walang makakasigurado kahit sino ka pa. Walang pwedeng makapagmalaki na ikaw ay langit. Pwede kang mag-hope, pero walang makasigurado. Kasi ang resulta ng hukom, ang Diyos lang nakakalam. The result is uncertain. You can hope, but no one is uncertain. Kahit si St. Paul. No? So dahil sa uncertainty na ito ay sa atin. Kahit ginawa mo ng lahat, no? Kahit you're in the state of sanctifying grace, ginawa mo ng lahat na sinabi ng Panginoon, huwag ka pa rin magpamataas na ikaw ay langit. So this should make us humble. No? Kasi sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 3, ang sabi ni St. Paul, hindi ko sinasabi na nakamit ko na ang perfection, ang ibig niya sabihin. Or, dumating na ako sa dapat kong paroroonan. Ang ginagawa ko lang, sabi ni St. Paul, walang tigil ako sa pakikibaka. Wala akong tigil, no? Sa
keep on fighting, no? To win the race na binigay sa akin ni Kristo. So kahit si San Pablo, hindi sabing ligtas na siya. Kasi ang judgment ni God ay iba sa judgment ng tao. Okay? Kaya nga, ang warning ni St. Paul sa Philippians chapter 2, patuloy nating i-work out ang salvation natin with fear and trembling. Walang relax. Sa ating salvation, dapat with fear and trembling. Baka sabihin nyo, tinatakot kami ni Bradino. Hindi ko naman salita yan. Salita ng Biblia yan. With fear and trembling. May takot at panginginig. Ating trabahuin ang ating kaligtasan. Okay? Next. Huwag nating isipin na makamit natin ang humility kung hindi natin to gagawin itong mga bagay na ito. So, ito yung weapons. Ito yung sandata para makamit natin ang humility. Ito yung assistant ng humility. Meekness, no? Pagkamahinahon, patience, obedience, pagkamasunurin, mortification, ang pagtanggi sa laman, pagtanggi sa sarili, self-hatred, detachment, no? Sa iyong mga feelings at sa iyong mga opinions, contrition of your sins. Ito yung assistant ng humility. Pag hindi mo to ni-practice, hindi mo makakamit ang humility. Ito yung mga weapons na papatay ng self-love. Kasi ang self-love ay mayroong kaharian dito sa puso natin. The kingdom of self-love. Paano naman ako? Paano naman yung kaligayahan ko? Paano naman yung dangal ko? Paano naman yung pride ko? Nayurakan, yung mga ganun-ganun. So, dapat natin i-destroy. Ito yung mga weapons na mag-destroy ng self-love. No? Pwede nyo i-screenshot. Next. As far as possible, kung kaya mo, sikapin mong maging alone in silence and in recollection. No? Huwag parating may gadget, huwag parating may headphone, huwag parating may earphone. Kung may time na hindi ka busy, wala kang ginagawa, spend time na walang mga gadgets at uupo ka lang at mag-muni-muni. Think about God. No? Okay? Huwag mo itong gawin na nakakaabala ka sa iba. No? Like for example, nandun ka sa boarding house. Sa boarding house, minsan, may magsasalita. Huwag mo naman gawing kumbento ang boarding house at saka yung trabahoan nyo na makakaabala ka sa iba. Oy, nagre-reflection ako, tahimik kayo. Huwag naman ganon. No? Ang sabi dito, do it without causing inconvenience to others. Okay? At pag ikaw ay nagsalita, so sabi dito, mas maganda kung parati kang tahimik. No? Kasi makapag-reflection ka. Pero kung ikaw ay magsalita, dapat may control with reserve, modesty, and simplicity. Yun dapat ang pananalita natin. Huwag maraming salita, with simplicity, with modesty. Ay, napakahirap gawin ito, no? Sasalita pa lang, dito tayo parati napapaul, no? Next. Example, sa lugar ng inyong tinatrabahuan, sa meeting, kung saan-saan man, sasalita ka, at may tao talagang parang nananadya, no? Na
binabawliwala ang iyong sinasabi. Parang nananadya talaga ba? Okay? Nang-iirita at parang ino-ignore ang iyong mga input. Huwag kang magpakita ng sama ng loob. Do not show resentment. Accept humiliation. No? Accept mo itong yung napahiya ka. No? Bear it with resignation and tranquility. Ang iba, bakit? Sino ka ba? Bakit di mo tinatanggap yung ano ko? Gano'n ka na, di ba? So, huwag mong magpakita ng sama ng loob. Tanggapin mo na ito ay pinayagan ng Diyos para ma-practice ang iyong humility at para mamatay ang pride na nasa iyong puso. Kasi, di ba, nakaka-insulto at napapahiya ka na ang iba tinatanggap ang opinion, ikaw nire-reject, binabawala at parang sinasadya, no? Do not show resentment. Accept humiliation. Next, iwasan natin pag nagkwento tayo, no, nag-usap-usap tayo sa mga barkada, sa mga kaibigan, yung mga words na sarcasm, no? Mga proud words, boasting, yung minsan nagjo-joke tayo na nakakasakit. Ginagawa nating katatawanan yung ating kaibigan, no? Gagamit tayo ng mga words na parang na-impress yung iba, no? Sinasadya natin na para maging parang superior ka. Kung tatanong siya, kakain na ba tayo? Hindi. Magtitinginan lang tayo. Alam mo na pala mga ganun-ganun. So, hindi yan nararapat sa taong gustong maging humble. Sa taong banal. Kahit joke lang yan, no? Iwasan natin yung mga proud words na para ang tao ay bibilib na magaling tayo sa pananalita at superior tayo. Iwasan ang mga bagay o mga salita na para ang tao ay bibilib sa iyo. Avoid saying things just to make people admire you. Nasabihin nila, napaka-clever, no? Impressive talaga siya. So kung magsalita ka, simple, modest, no? And prudent. Huwag kang magkwento tungkol sa iyong sarili para bibilib ang tao. Do not talk about yourself just to gain admiration. No? Ingatan natin. Kung magkukwento ka tungkol sa iyong sarili, pwede basta merong rason at kailangan. No? Merong valid reason at kailangan. Do not talk about yourself just to gain admiration. Nako, ang dami pa pala nating bigas na kakainin, no? Hindi ako may sulat ito, si Pope Leo XIII. The very humble Pope, no? Example, no? Pag nagsasalita tayo, conversation, huwag nating i-hurt ang iba, ang feelings na iba. Sa Bisaya, teasing, sunlog. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog ang teasing? Kalimutan ko. Alam niyo na yan siguro. No? Manulog. Manulog sa Bisaya. Sa Tagalog? Bisaya, sulog-sulog. Sulog-sulog sa Bisaya. Tagalog? Kalimutan ko sa Tagalog. Basta, Asar? ha? Aasar, no? Ang asar po. Asar. Ang aasar. Kukutya, no? So, your sarcasm.
Huwag nating gayahin yung style ni Vice Ganda. Yung mahilig si Vice Ganda sa sarcasm. May may time din na pwedeng konti na kakatawa, pero bantayan natin kay delikado. Mas madali tayong mahulog sa pagka-proud, no? Yun ang pansin ko, yun lang maisip ko na example, yung style ni Vice Ganda na sarcasm. Hindi lahat ng panahon masama, pero mahirap bantayan, no? May time, mas madali tayong mahulog sa pag ganun ang style natin. Yung mamaliitin yung isa sa hitsura niya o sa kanyang pananalita, at yung isa ma-hurt ang feeling, no? Tawa-tawa na lang yan kasi nahiya magano, pero hindi natin alam na hurt. Hindi yan ang katangian ng isang saint. Di ba, mga kapatid? So, a humble person does not use words to embarrass or belittle others para imamaliit yung iba. Iwasan ang jokes na ma-feel inferior yung iba. No? Speak with kindness, patience, and respect. Next. When speaking, pag salita tayo tungkol spiritual matters, huwag kang umasta na parang alam mo na lahat. Okay? So, ako rin, binabantayan ko to. Kasi pwede tayong mabiktima dito na feeling mo alam mo na. So, ang kabutihan lang sa akin, kasi nagtatago ako sa likod ng mga authors. Hindi galing sa akin ito. So, nire-relay ko lang sa inyo. Wala akong alam sa aking sarili. Messenger lang ako. No? Pinapaalam ko lang sa inyo kung anong mga nakasulat. Hindi galing sa aking mga wisdom na ito. Gaya nito sinasabi natin ngayon, no? Galing ito kay Pope Leo XIII. So, kung may maghingi sa iyo ng advice, at sa tingin mo hindi ka sigurado, sabihin mo, I'm not sure. This is my opinion. Let us pray to the Holy Spirit. Magre-research pa ako. Pero, ito lang yung kaya kong maibigay sa iyo. Huwag mong sabihin na, ito talaga ang katotohanan. Ito ako yung tama para, huwag. No? Delikado yan. Unless your role or charity requires it. At saka, kung hindi mo alam, be humble enough na magpa-advise sa iba. Mas wise sa'yo. Hindi yung ikaw ang tuburan sa katotohanan. Hindi ikaw ang lagusan ng katotohanan. At pag tinuruan mong iba na hindi naman kinakailangan, this will feed your pride. Feeling mo ba ikaw nang marunong sa lahat ng bagay? Okay? Next. Control unnecessary curiosity. Ito. Common sa atin to, mga kapatid, di ba? May nakikita tayo, gusto natin i-click. May nakikita tayo sa Facebook o sa gusto natin. Control yourself. Naku, curious ka. Di ba yun ang ginawa ang Facebook, yung ibang mga social media, para maano yung curiosity mo. So, ifa-follow mo, i-usisain mo ang kanyang, i-stalk mo ang buhay niya, kung ano na siya, kung saan na siya ngayon. Do not waste your time na habulin yung mga bagay na kinukonsider na mundo na beautiful, impressive, rare. Huwag kang makipaghabulan doon. Focus on your duties. Focus kung ano makakatulong para sa iyong holiness. No? Control unnecessary curiosity. So, ito ay part ng pagiging humble. Next. Always show deep respect sa mga taong mataas sa'yo. Like yung mga supervisor mo, parents, lola, kung ano pa. At sa mga equal mo, kasama mo, treat your equals with kindness and consideration. At sa mga taong sa baba sa'yo, under sa'yo, mga janitor o ano pa dyan, under sa'yo, mga
Be patient and charitable, no? To them. Next. So, piliin mo kung ano yung humble, yung hindi special na mga ano, yung hindi parating mapapansin ka. Like for example, kung sa ministry, huwag mong piliin parati yung leader ka. Okay lang kung gusto talaga nila, pinilit ka talaga or ano ba. Makontento ka sa isang posisyon na hindi masyadong mataas at gampanan mo ng mabuti. Ha? Choose humble place. Do not seek attention, honor, or importance. Ang iba nagtatampo pag hindi nabigyan ng importansya, hindi napakilala, hindi napasalamatan, no? Ako ngayon sa punto ng buhay ko, medyo nagsisimula na akong ganyan na gusto ko nang kung pwede hindi ako i-acknowledge, mas gusto ko pa yun, no? Hindi na mami-mention. Hopefully, tuloy-tuloy na, no? Be happy to be unnoticed. Na hindi ka nakakilala, ang iba ang napupuri, okay lang yun. Okay lang yun. Dati, ayaw ko yung dapat ako yung napupuri kasi ako naman talagang gumawa. Bakit siya? Okay lang yun kahit hindi ka na-notice, hindi ka napupuri. Okay? Next. Kung ang mga tao ay hindi nakakapagbigay sa iyo ng kaligayahan dito sa mundo, no? Hindi ka binibigyan ng atensyon, hindi ka ina-acknowledge, affection, at kahit pa sa iyong prayer, hindi ka nakakatanggap ng consolation sa prayer na feeling mo ang layo-layo ni God, hindi mo na-feel si God. Parang spiritually dry ka, no? Huwag kang mag-demand kay God na, bakit ganun, Lord? Bakit wala akong comfort, wala akong praise, wala akong affection? Kahit ikaw parang feel kang layo-layo. Remember that you have already received more blessings from God than you deserve. Huwag kang magtampo, huwag kang mag-demand kasi inisipin mo na lang ganito. Yung mga natanggap mo ngayon, sobra-sobra na yan kahit sabihin mong hindi ka masaya ngayon. Ang mga natanggap mo mga biyaya ay sobra-sobra of what you deserve. O anong bagay para sa iyo. Sobra-sobra yung natatanggap mo actually. Huwag mo isipin na parang ang dami ko nang ginawa sa iyo, Lord, pero ito lang. No. Ang sa totoo lang, mga kapatid, sobra-sobra ang iyong natanggap na biyaya, no, kung iisipin lang, kumpara kung anong nararapat sa iyo. Accept peacefully whatever God allows. So, ang mature na tao, sasabihin, no, Lord, kahit hindi ko na-feel ang presence mo, I trust you. You already have given me more than I deserve. No? So, totoo lang. Yung mga natanggap natin, kumpara sa karapat-dapat na ibigay sa atin, sobra-sobra. No? Feeling lang natin na kulang. So, example, yung iba nagsiserve pero imbis makatanggap ng thank you, wala. So, sa halip na magiging bitter, inaalala niya na nakikita ni God ang sacrifice ko. So, hindi ka magiging bitter because ang iyong consolation hindi galing sa tao, hindi ka umaasa sa tao, galing sa Panginoon. Next. Do not judge others harshly. For example, may nakita kang pagkakamali ng isang tao, no? Salita o ginawa niya. Maghanap daw tayo ng rason na
i-defend siya sa ating isipan kung bakit niya nagawa. Example, nagmura siya. Nakita natin ang isang guro o isang pare o ano ba, nagmura. Huwag na rin mag-judge harshly. Sikapin nating i-defend siya sa ating isipan kung bakit niya nagawa yan. For example, sa halip na isipin natin, sabihin natin, ito, ganun siya magsalita, rude siya talaga, masama talaga yan, bad person talaga. Ang isipin daw natin, baka napagod lang siya, baka nagsasuffer siya, may iniinda siyang sakit, at baka hindi niya lang namalayan. Ganun daw dapat. So, ito yung recipe for humility. Okay? Now, kung sobrang lantaran na maliwanag na mali talagang ginawa niya, so ang gagawin natin, huwag nating i-exaggerate. Huwag nating punuan at mas lalong ipalala ang ginawa niya. Okay? Do not exaggerate their fault. So, consider that nagawa niya yan dahil sa ignorance or moment of carelessness. Now, kung ang nakita mo ang isang tao na may ginawang mali at hindi naman sakop sa iyong responsibilidad na siya ay iwasto, wala kang authority, let it go and stop dwelling on it. Huwag mong balik-balik at let it go. Huwag ka na magstay doon. Kasi hindi mo naman sakop sa iyong ano. For example, nakita mo yung coworker mo, may ginawang kamalian, at wala kang connection, no? Yun, hindi mo responsibility yung area. Instead na magsige ka, complain, pray for that person and continue to do your duties. No? So, hindi ibig sabihin na, for example, nagnakaw at hindi mo i-report. May magagawa ka, pwede mo siyang i-report. Pero, ibig sabihin, yung mga bagay na wala kang control, let it go. Okay? Next. Do not argue over things that are uncertain or simply matters of opinion. Nag-usap-usap kayo. Mga bagay na hindi naman importante, magkaiba yung opinion nyo, huwag kayong magtalo tungkol doon. It's a matter of opinion lang naman. Kung ano mas maganda na tela, kung anong color ang maganda, kung ano-ano. No? So, sa mga small, hindi importante na mga matters, hayaan mong sila ang manalo. No? Be willing to let others have their way. Kahit pa sa tingin mo, for example, nagkukwento kayo sa mga science at feeling niya talaga, tama talaga siya about molecule or atoms na mga ano ko dyan. Pero, tama ka. Huwag na kayo magtalo tungkol doon sa mga ganun-ganun, no? Even when you are sure they are mistaken sa mga hindi importante. Okay? Example, preference about food, music, non-essential topics, no? So, instead of makipagtalo ka, ang sabihin mo, oh, that is an interesting view. Okay? So, let it go. No? At pag ikaw ay nakipag-diskusyon at nakipag-argumento, iwasan maging emotional. No? O at magiging stubborn, matigas ang ulo mo, hindi ka talaga magpapatalo. So, kung sa tingin mo, ang opinion mo ay mali, at siya ay merong mas maganda ang kanyang idea, magpakumbaba ka na at tanggapin ang kanyang idea at manahimik. Remain silent. Sometimes, no? Nakikipagtalo tayo dahil pinoprotektahan natin ang ating image, di ba? Hindi dahil sa katotohanan, no?
Karamihan, nakikipagtalo tayo hindi sa katotohanan, pero gusto nating manalo dahil sa pride. Gusto natin na hindi mapakita. Hindi tayo magsasabi na, okay, tama ka. No? Kung ano-anong mga excuses, kung ano-anong mga alibay yung sabihin natin, tatabo natin, tapos atakihin na natin yung mga personal niya para lang mapakita na tayo ang tama. No? A humble person does not need to win every discussion. Hindi kailangan manalo ka sa lahat ng discussion. Kahit pa sa apologetics. No? Hindi kailangan na ikaw parati ang tama kung sa tingin mo may punto siya. No? So, ang tao ay makukuha mo sa meekness. Ngunit, no? However, kung importante na katotohanan ang topic na kailangang i-defend, no? Huwag kang tumahimik. Pero pag ikaw ay nagsalita, speak with courage, pero kailangan kalma, with kindness, with patience, not with anger and pride. Example, i-defend mo ang Eucharist, the true presence of Jesus. Oh, ito nga. Mga bobo kayo. Totoo talaga na si Kristo ay nandun sa Eucharist. Wala ba kayong utak? Hindi nyo tatanggapin, impyerno kayo. So, hindi ibig sabihin na tama ka. You use calmness, kindness, not with anger or pride. Okay? So, ang katotohanan ay nadidepensahan ng buti sa pamamagitan ng charity at hindi sa hostility. Okay? Now, if someone teaches about something false about the faith, harms another person, or promotes injustice, kailangan natin mag-speak up. Hindi tayo pwedeng manahimik kung ang katotohanan or ang faith ay naapektuhan. So, correct the person with patience. Naintindihan ko ang punto mo, Brad, pero pwede ko bang i-share ang aking perspektiba? Iba yung perspektiba mo, pwede ko rin i-share ito. Huwag mo siya na siyang atakihin. Mali ka dyan. Kasi ganito, mali ka. Pwede, mas magandang technique. Yan ang perspektiba nyo. Pwede ko bang i-share din yung bakit ito yung turo namin. Okay. So, do not fight to defend your pride. Fight only to defend the truth. Pero pag nag-fight ka to defend the truth, dapat ang mag-guide sa'yo yung love, no? Love ang mag-guide sa yung words. Next. So, kung may tao talaga na parating nag-iinsulto sa'yo, pinapahiya ka, iniirita ka. May mga taong ganun talaga sa opisina, minsan, di ba? Opisina, sa mga barkada nyo pag nakita-kita kayo, no? Huwag kang mag-respond in anger. No? Sa halip, titingnan mo ang sitwasyon na ito ay pinayagan ng Diyos para ito ay magiging pagkakataon na mapatubo mo ang iyong humility at ma-overcome ang iyong pride. So, ang natural reaction natin, how dare you treat me this way? Ha? I need to defend my honor. No? Sino ka? No? How dare you? Pero ang humility is, sa isipan mo, ano bang tinuturo ni God sa sitwasyon na to? No? What is God teaching me? Can I become more patient, gentle, and detached from my own pride? No? So, tayong mga Christians, mga Katoliko, dapat handa tayong mapahiya. Kasi ang mga taong sa mundo, hindi yan pwedeng mapahiya. Over my dead body, mapahiya. Di ba? Huwag mo akong pahiyain. No? Pero tayo, iba tayo eh. Para sa mundo, weirdo tayo. Part na yan ang ating
krus. No? Accept personal humiliation with patience. No? Huwag tayong maging allergy dyan. Pero, huwag nating pagkamalan ang pagpakumbaba na tinotolerate natin ang injustice. Iba yon. Okay? Ang true humility, totoong pagpakumbaba, kaya nating mag-respond sa injustice. Tatayo tayo, harapin natin, lalaban natin ang justisya. Hindi ito nagpapayurak, ngunit yung pagkapahiya, tinatanggap natin, pero ang injustisya ay ating haharapin. Pero with love and wisdom and self-control. Okay? Next. Be patient with the faults of others. Yung iba, may katangahan, katamaran. Ang iba, hindi masyadong honest. Ang iba, tamad. Ang isa, clumsy, madaling makabasag. Be patient with the faults and weaknesses of others. No? Ang tanga-tanga mo, parati kang natatalisod, parati mo nahuhulog yung pinggan. Be patient, no? Remember, meron ka ring weakness na pinagpapasensyahan ng iba. No? Hindi mo lang alam. Kala mo perfect ka, pero nagtitiis na pala sila sa bad breath mo. Joke lang. Nagtitiis pala sila sa hindi mo alam, hindi mo namamalayan, mayabang ka pala. Hindi mo namamalayan, ano ka pala, ganito ka pala. So, be patient sa weakness ng iba. Kasi marami ka ring weakness na tinitiis ng iba. So, before you judge someone, isipin mo na, I have weakness also, I have also mistakes. Kailangan ko ng mercy kay God at mercy sa mga tao. Next. So, may mga tao talaga na parang hindi mo lang talaga feel. Di ba? May mga tao talaga na imbierna ka. Kasi pwedeng dahil sa past experience na ginawa niya sa'yo, at hindi mo talaga gusto yung guhit ng kilay niya, hindi mo talaga type yung ano niya, lips niya o ano ba, no? Be humble and gentle with everyone, especially with people you naturally dislike. Yung mga taong parang hindi mo na talaga feel. Huwag mong sabihin na hindi naman ako galit sa kanya kasi Kristiyano ako, hindi ako pwedeng magalit sa kanya. No? Wala akong galit, wala akong tinatagong galit sa kanya. Pero ayaw ko talaga ang pagmumukha niya at ayaw kong malapit sa kanya. Pag sinabi mo yon, meaning proud ka. Okay? Kahit sinabi mo pang wala akong galit sa kanya, but I don't want to be near that person. Kasi nakakairita, nakakasuka. Ang sabi ni Pope Leo, such strong dislike may come from pride. Na? Unwilling to let God transform our hearts. So, dapat tiisin natin. Na? So, with the help, instead na i-avoid natin siya, na iwasan natin siya, we pray for that person. At sa tulong ng Diyos, yung feeling na ito, matatalo natin yung feeling na yon at darating ang panahon na kahit yung mga taong hirap pakisamahan, mapapakisamahan natin. So yung pag puro tayo iwas sa mga taong ang hirap pakisamahan, hindi tayo mapapractice ang ating patience. So, pumipili lang tayo ng tao na madaling pakisamahan. So, paano natin masasabi na patient tayo? Diba? So, pag kaya mo makisama sa mga tao, ang hirap ispilingon, no? Ibig sabihin, na-develop mo ang virtue of humility. Next. Pag naka-experience ka ng mga
challenges sa buhay, trials, problems, sufferings, difficulties, no? Ah, magpasalamat tayo kay Lord na pinayagan niya na makaranas tayo nito para ito sa ating kabutihan. Okay? At huwag mong isipin na I deserve comfort, I deserve, no, blessings. No. Isipin mo na hindi ka nararapat. Ang nararapat sa iyo ay kaparusahan. Pag ikaw ay nakaranas ng mabubuti, bonus na yan. Huwag kang mag-demand ng comfort at saka blessing. Hayaan mo si Lord ang magbigay sa iyo. Wala kang mapagmamalaki at hindi ka pwedeng mag-demand. Okay? Pwede mong hingin kay Lord, Lord, isalba mo ako sa sitwasyon na ito. Pwede, hindi masama. Pero, your will be done. Before mo sabihin na isalba mo ako, pasalamatan mo muna ang sitwasyon na hinayaan ka maka-experience ng ganito. Kasi, para yan sa kabutihan mo. Madaling sabihin, no? Pero mahirap kung sa atin mangyari yan. Mahirap. Okay? So, pag sa panahon ng mga sufferings, mga trials, kung ano man yung trials na yan, huwag kang maghanap ng consolation sa external consolation sa tao, sa mundo, sa mga pleasure, no? Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede mag-uusap, maghingi ng advice. Minsan pupunta tayo sa tao, magkwento-kwento tayo at napapawi ang ating mga feelings, napapawi ang ating sufferings kung may tao yung dadamay sa atin, makikipagkwento sa atin, magbibigay ng advice, di ba? May mga friends tayo. Kakatulong yun. Hindi ibig sabihin na bawal yun. Hindi bawal yun. Ang ibig lang sabihin dito na do not seek external consolation, huwag lang tayo masobrahang dependent sa mga tao na doon natin kukunin ang comfort. Dapat, ang pinaka-comfort natin, ang strength, dapat galing kay God. Segunda na yun ang tao. Kasi ang tao, depende yan sa modo ng tao. May mga tao na hindi maganda ang advice. Imbis na mag-advise, sisisihin ka pa. Minsan, magbibigay ng advice, mali-mali pa. Huwag masyadong umasa sa tao. Okay? Our deepest source of strength should be God. No? Minsan, pag may problema, di ba? Bakit ka tumataba? Dami akong problema. Nagbe-binge eating ako. Nag-stress eating. No? Excessive entertainment, nagsi-shopping, stress shopping, no? No. Seeking constant praise and approval. So, dapat ang source natin ng comfort ay si God. Next. Minsan, may magkikriticize sa atin, no? Pupunahin tayo. Iwawasto tayo. Na mga tao na hindi naman kabagay-bagay mag-criticize sa atin. Yung parang, ha? Ako pagsabihan mo, tingnan mo muna buhay mo. Yun yung iniisip natin, di ba? Hindi ka man angayan maganon. Who are you to tell me? Di ba? Parang, ganun, di ba? Sa isipan natin. Huwag mo kaagad i-reject ang advice nila. Huwag mo kaagad i-reject yung kanilang correction sa'yo. Isipin mo muna na examine mo muna ang self mo. Baka meron akong mapupulot na lesson dito. Huwag mong tingnan yung tao kung sino sasabi. Kasi di ba may mga iba talaga na parang bisyoso talaga, advice. Oh, na utropog ka, di ba? Utropog ka, di ba? mas no? So, ang pride natin, magre-react sabihin, who are you to correct me? You have more faults than I do. You have no right to say that, di ba? Pero, even if the person correcting us is imperfect, ang words nila sometimes, no, will reveal something we need. Gagamitin pa rin ni Lord minsan. Okay?
So, hindi ibig sabihin lahat ng criticism tama. Okay? Kailangan natin ng wisdom at discernment. Kasi meron naman tao talaga na kahit wala kang ginawang masama, sabihin na masama. Tapos hindi ibig sabihin ng you will believe that, no? Paniniwalaan mo. Hindi. You need discernment. Pero pag may humility ka, you will say, Lord, meron bang katotohanan sa sinabi niya at kailangan kong tanggapin? Huwag ka agad reject kasi hindi siya bagay, hindi siya nararapat. Kasi, ano siya, ganito yung trabaho niya, sino ka ba, di ba? Huwag. Next. Do not seek to be specially loved. Do not seek to be specially admired or preferred by others. Gusto talaga natin yung mga dream natin, sisikat ako, luluhod na mga tala, makikilala ako sa buong mundo, yung mga ganun, kung ano-ano na lang pinagagawa, yung iba nahuhulog na sa building, aakyat, kung ano-ano na mga pinagagawa ng mga para magpa-practice ng kung ano-ano mga sports na para makilala, para sila talaga yung number one, the best, makilala. No. Hindi ko sinasabi na masama ang sport. Hindi ko sinasabi na masama na maging number one, no. Bonus lang 'yon. Kung mangyayari 'yan at ano ka, okay. Pag nangyari 'yan dahil sa iyong tiyaga. Pero huwag 'yon ang motive mo. Okay? To be specially loved, to be admired, to be preferred, napipili na iba. Kasi, kung yan ang yun ang motive mo, to be admired, to be loved, it comes from pride and not humility. No? Ang dami nating ginagawa na napapabayaan na natin ang ating holiness because we want to excel, no? In singing, in dance, kung ano-ano pa ba dyan. Makikilala talaga na may mga plaque, kung ano mga masterals, para Now, don't get me wrong, okay? It is natural lang yan to want to be loved, to be appreciated, to be valued. That is not wrong. Hindi yan masama. Ang problem is, no? Kung parating gusto natin na tayo ay favorite, na may maalala tayo parati na to be admired, no? O tayo mapipiliin. Nagfi-feed yan sa ating pride. Ito yung proud heart. I need to be important in other people's eyes. I need others to prefer me over others. I am unhappy if I am not noticed. Yun ang pride. No? Humility says, ito sabi ng sapat na sa akin na God loves me. Hindi ko kailangan to be first in people's heart. Pwede akong matuwa when others are preferred, when others are loved and appreciated. No? Yan ang humility. Alam mo yung mga proud, hindi nila kayang magpuri sa iba. Pag nagpuri pa sa iba, parang pagtapos nila magpuri, pagkatapos nun lalagnatin sila. Yun ang proud. Kahit nakita na kanais-nais yung attitude, hindi talaga nila magawa. May idudugtong pa, no? So, yan ay sign. Kasi feeling nila, makukuhaan yung kanilang honor pag malilipat yung admiration sa iba pag sila ay magpupuri sa katangian ng iba, no? So, dahil the need to be loved ay importante sa mga tao, normal yan no? The need to be loved. Now, kung willing kang i-give up yan for the sake of God, no? Dahil strong na human need yan If you're willing for the sake of God to give up mo yan, God will fill your heart more completely. No? Your love will become more focused to God. No? And it becomes pleasing to God. Ang tao na ang puso niya ay nakadepende less on love by people, no?
Hindi masyado nakadepende kung anong sabihin ng tao, kung anong opinion ng tao. Yun ang taong makakatanggap ng love kay God and makaka-love kay God. Makapagbigay at makakatanggap ng love kay God. Ang mag-matter sa kanya, ang opinion ni God, hindi opinion ng tao. Next. Sa spiritual practices naman, no, mga devotion, iwasan natin ang pagnanais na mag-practice ng mga extraordinary things na mapapansin ka ng tao. Yung makikita kang lumuluhod sa asin, yung mga naglalatigo, yung mga napapansin ka talaga, kung pwede, yung mga penitensya mo, sikreto. At yung mga hindi sobrang extraordinary na mapapansin ka. Okay? Kasi may mga taong ganito na hindi naman masama yung mga gano'n, yung mga nagluluhod, na naglalakat-luhod galing sa likod ng simbahan papunta sa harap. Hindi naman natin alam yung motibo nila. Pero kung mabuti, iwasan natin yung napapansin ka. Okay? A proud person wants to stand out even in spiritual things. No? A humble person is content doing simple and ordinary things with love. Example. Ito yung tinatawag na spiritual pride. Okay? Ang iniisip ng spiritual pride is, I pray more than others. My devotion is deeper than theirs. I have special spiritual experience. Bukod tangi ako, nakakita ko ng mga vision. Mas mataas ako sa iyo. Kasi may mga nakikita akong mga paningin, ng mga ganun. So, kahit yung mga good na practice, nagiging mapanganib, no, kung na-feed ang desire natin na maging superior sa iba. Okay? So, example ng humility. Ang taong nagsisimba, faithful, nagsisimba araw-araw, example, nagpa-perform ng acts of charity, piniperform niya ang kanyang duty without seeking attention. Simple lang, parang hindi mo siya napansin, nagsimba na pala siya, nag-perform siya works of charity. Ito yung pleasing kay God. Pero ang isang tao, yung ano-anong mga extraordinary devotion na nakikita ko talaga, naghahanap talaga ng mga extraordinary experiences, prophecy, speaking in tongues, kung ano man dyan na napapansin talaga, para feel different talaga siya, yan, delikado. Okay? So, hindi ibig sabihin na extraordinary practice are wrong. No? Hindi ibig sabihin. Maraming devotion na approved by the church. May mga extraordinary graces. Ang issue lang dito ay ang motive. Ang motive, are we seeking God? Or are we seeking to feel special? Okay? So, ang great holiness, usually, nakatago sa ordinary faithfulness. A humble person, gumagawa ng simple things with great love. Nagluluto, nagsasaing, naghuhugas ng pinggan with great love. Nagpe-pray, nagro-rosary with great love. While a proud person, gusto niya great things to be admired. Okay? Next. Ito na yata yung huli, no? Kahit sabihin mong ilang taon ka nang naging holy, naging prayerful, naging palasimba, huwag kang magkumpiyansa. Okay? Kahit ano na kataas ng spiritual life mo, huwag kang magkumpiyansa. Always watchful, because especially when it comes to purity, sexuality, bantayan mo talaga. Okay? Remember, human weakness remains with us. Without God's grace, pwede tayong mahulog. Kaya nga, may mga grabe na mga sikat na mga preachers,
napaka-holy, bigla na nabalitaan mo, uy, may nabuntis, may ganon-ganon. Sa isang iglap, walang sign kasi nagkumpiyansa. Especially when it comes to purity, chastity, bantay talaga sirado. Kahit ilang taong ka ng holy, kahit ilang taon, ang taas na ng spiritual life mo. Kasi delikado pag nagkumpiyansa. Ang proud will say, I am already strong. Hindi na ako mahuhulog sa kasalanan yan. Ang iba nag-i-struggle, pero ako, nalagpasan ko na yan. Hindi. Pero ang humble, sasabi, pwede akong mahulog anytime kung sa sarili kong kakayahan. Kailangan ko ng grace ni God every day. Huh? So, be careful to protect yourself from anything that can lead you to sin. Hindi lang yung tukso, kahit yung sitwasyon na magdadala sa iyo. Iwasan mo ang mga lugar, sitwasyon, barkada na makakapag-impluensya sa iyo. No? Especially kung makikipag-usap ka sa opposite sex ng kausap mo, always be on guard. No? Maglagay ka talaga ng distansya, gap, with utmost prudence. Huwag kang magkumpiyansa. Dami nang nagyayari sa spiritual advice. Pare, nagkaka-relationship sa babae dahil spiritual advice at saka dahil walang hindi nagbabantay. Nade-develop. Ministry head, nade-develop sa isang babae na hindi niya asawa dahil advice. Always put distance and gap, especially the opposite sex. So, avoid entertainment. Yung mga palabas, mga sa Facebook, mga Netflix, websites na makaano sa yung impure thoughts, makakapadala sa iyo. No? Huwag mong ilagay yung sarili mo sa mga sitwasyon, lugar, o friendships na mga no? So, hindi lang sa pag-resist ng temptation, pag andun ng temptation. Hindi, iwasan ang okasyon ng temptation. Seek the protection. So, ang pag-humble ka, kahit ilang taong ka nang naninilbihan, sabihin mo, I'm always weak. Wala ako kung wala ang grasya ng Diyos. No? Uy, matagal-tagal tayo ngayon. Sige. So, gigreet ko lang mga andito, ang bait-bait ng mga andito ngayon na nagtiyaga. Extra points kayo kay Lord. Sis Del, hello. Brother Harry, Sis Evelyn, Sis Juvic, Sis Lovely, Sis May, Sis Mary Rose, Sis Monica, Sis Lizelle, Sis Jodeline. Very nice topic from May. Thank you, sis. Sis Cherry Lyons, Brother Ramel, Brother Ray, Brother Ronnie, Sis Mel, Sis Mirna, Sis Trifuna, Sis Yuyen. Good evening. Closing prayer, Brother Ronnie. Ikaw mag-closing prayer, Brother Ronnie. Microphone si bro. Yan. Hindi. Putol-putol yung microphone mode, no? Pangit siguro signal mo, bro, no? Pangit ang signal. Yan, okay na. Nawala na naman. Nawala na naman. Wag na lang, bro. Pangit ang signal mo. Kuha na lang. Sis Del. Closing prayer tayo, Sis Del. Okay ba microphone mo? Okay ba? Okay. Sige. Hello? Okay. Good. Okay ba? Si prayer, Doc?
Closing prayer, okay lang. Closing prayer. Closing prayer. Sure, sure. Oo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray. The power of the I ask in most in the blood of Jesus, above our heads, down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, saving us from any judgment, whatever spirit we have make one of us be during the Lord today. I want us in the gift of the Holy Spirit and the breath of body, soul, and spirit. With the sign of the Holy Cross, I pray of each spirit from us. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. 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 Thank you. Salamat sis. Thank you everyone for attending. Thank you so much, Extra points Doc. kay kay Lord. Thank Bye-bye. you so much again. Bye-bye. See you Thank you next po. week. God bless. God bless. Thank you, Doc. Thank you. God bless. Yes. Recording stopped.